tao, hanggat hindi nahuhusgahan ng korte, mananatili itong inosente. Kaya Medyo may mga balat kasi si Senator Jinggoy. Ano yan? Marami, kumbaga nasampa ng kaso yan. Ganun yung mga sinasabi niya. Ano yung inyong opinion about that? ay yung sinabi niya na kapag ang tao may kaso, ay wala ng kredibilidad. Ibig sabihin ba ito, siya wala siyang kasama na siya, no? Actually si Senator Jinggoy, hindi na nagkakaso. Convicted pa siya. Convicted pa nga. Bribery. 9 years siya sentence kung pagkakaalam ko. So bago ka manghusga, hindi mo pwedeng husgahan ng tao base lang sa maraming kaso. Pangalawa, marami siyang kaso, hindi lang tinanong kung ilan ang pinanalo. Morales. So, character assassination yung ginawa kay Jonathan Morales. Ngayon, ulitin ko, nandito tayo para suportahan si Jonathan Morales. Yes. At ang layunin natin dito, ipaalam sa sabay na Pilipino kung ano talaga ang nangyayari. Ibig sabihin, totoo ang sinasabi ni Jonathan Morales. Tama. Yan ay pasayos natin sa mga nanonood. Kapanood yung video para makita nila. Taong bahay na bahala mag-husga kung sinungaling, sino sinungaling. Ito ang turkey nila sinungaling. Tama. Okay, bakit nagamutan nila ng mundo ng bayan para matahimikin si Morales? Pero ang pinaka-the-best yan, lahat na Marcos alis na. Marcos alis na. Yun. Thank you. Magaling din na vlogger eh. Siya po si Brother Traveler sa mga nanonood po sa Tropang Bisaya. Magaling yan guys, magaling yan. Naging kasama natin yan sa mga maisog rally doon sa prayer rally doon sa Iwasan, nandun din yan. Ang isa din po yan sa tagapagtanggol ngayon ni former President Rodrigo Duterte. Dahil nga syempre, kapag ginawa naman ako ni former President Rodrigo Duterte, nasa tama. Alam niyo mga kaibigan, hindi pa kasi ako nagbibigay ng komento doon patungkol nga doon kay Jinggoy Estrada, sa kay Senador Jinggoy. Okay, ako it's my own opinion dahil hindi pa ako nakakapagpalabas dito ng opinion patungkol dyan. Ito, opinion ko talaga to kasi nanggigigil ako matagal na eh. Simula pa nung nag-rally, nung nag-hearing dito, nanggigigil na ako kasi sinabon niya ng sinabon si Jonathan Morales. Si Jonathan Morales, yung gusto niya, ma-reveal lang yung totoo. Okay, hindi naman siya talaga dito yung yung pinaka-target eh. Kumbaga siya yung nakaperma, kaya siya lumabas. Kasi lumabas yung papilho na yan. Ngayon, ito naman si Senador Jinggoy, sinabon itong si Jonathan Morales na keso ganito. Dapat hindi ko paniwalaan kasi marami ng kaso eh. Pero totoo nga naman yon. Sa bawat salita po ni Senador Jinggoy, actually yung salita niya umi-impact sa kanya. Bakit ka nag-iimbestiga ngayon dyan sa Senado na dapat pala hindi ka paniniwalaan kasi convicted ka eh. May kaso ka eh. Diba yung kay Jonathan Morales na isampa, tama yung sinabi ni Brother Travelers na hanggat hindi ka nakatulan ng korte, mananatili kang inosente. So, ngayon mga kaibigan, bawat salita mo ni Senador Jinggoy Estrada, ni Senador, para yung sinasabi niya, tumatama sa kanya. Diba? Kaya kung yun pala yung stand mo, Senador, na kumbaga kapag ikaw ay may kaso o ikaw ay akusado o di kaya nakatulan, dapat hindi ka pala, wala ka sa Senado. Kasi kumbaga, dapat yung tao hindi maniniwala sa iyo. Hindi ko nga maintindihan kung bakit hindi ko alam kung nag-aaral pa siya bago siya na umarap dun sa hearing. Hindi ko alam kung ano purpose niya. Siguro yung purpose niya para lang talaga sirain itong si Jonathan Morales. Nakakalungkot, no? Sabi ko nga ito guys, and makikita natin, hindi ko rin alam kung saan talagang kahantungan nito. Pero nagbigay na rin po ng salita si Kong Marcolita. Si Kong Marcolita sulit yan. Diba? Sulit yan. Talagang simula pa noon, panahon ni former President Rodrigo Duterte, umistan talaga sa tama yan. Tama din naman yung sinabi ni parehas din ng sinabi ko namin. Kasi madali lang naman intindihin niya na sinabi po ni Kong Marcolita, bakit ka nandyan? Bakit ka paniniwalaan ng tao kung yung sinasabi mo na si Jonathan Morales ay hindi dapat paniniwalaan dahil may kaso? So bakit ka nandyan? Ba't ka nag-iimbestiga? Diba? Kasi senador ka, convicted ka, hindi ka lang may kaso, kundi nakatulan ka na. So yun lang po, mga kaibigan. Kaya ito si Kong Marcolita, dabis yan, talagang pag sinabi niyang nag-i-stand talaga sa tama yan. Hintayin natin kasi maya darating na. Konfirmado na po na darating na yung grupo po ng si Mr. Pilipinas. mga natin, mga kaibigan natin. Sinasabi nilang sinungaling na si Jonathan Morales.
Bakit pinapupuntahan nyo ng emisary nyo sa bahay? Tama. Bigyan nyo ng pera. Inaariglo nyo pag hindi pumayag, babantaan nyo ba? Ganun ba ang demokrasya natin ngayon? Mayroon na tayong umiiral ngayon sa buong Pilipinas na silent martial law at saka silent diktador. Yan ang sabi ni Attorney Harry Roque. Ang naranasan natin. Ano yung opinion niyo po? Kasi sabi ni Senator Jinggoy, hindi dapat paniwalaan yan kasi may mga kaso yan. Bakit yung opinion Bakit niyo, sa Conte? tingin kami? Kaso din na. Convicted ka pa nga eh. Convicted pa nga eh. Oo. Convicted pa nga eh. Ikaw, Kung sino pa yung may dumi, siya pa yung maingay. Anong opinion mo? Anong masasabi mo kay Jinggoy, Senator? Alam mo, mahal natin senador, no? Pinahangaan natin siya. Pero linisin mo muna yung dumi sa mukha mo. Yes! Bago mo husgahan yung tao na nagtatrabaho, kaya marami sabi nila kasasilbot Jonathan Macal. Yun ang tao nagpapatunay na nagtatrabaho sa. Tingnan mo yung mga tao na hindi nagtatrabaho, nagbubutas na upuan, sumasahod buwan-buwan. Walang silbi sa bayan. Pero si Senator Jinggoy, mayroon... Wala. Merong kaso. May kaso. Convicted. Convicted pa. O bakit nakaupo pa sa Senado? Sabi niya kasi, hindi dapat paniwalaan yan. Ay siya hindi dapat wala. Convicted siya eh. Hindi wala nga tao sa kanya. Dapat wala siya sa hearing. Dapat wala siya sa Senado kay convicted. Sa kulungan dapat. Thank you po. Pakita ka naman ako nakapatid ko sa... Magkagalitan nito. Binabasa ko mga komento sa lahat ng gusto. Si Bongbong Marcos, ang dahilan. Ay, si BP Inday kung bakit nanalo si Bongbong Marcos. Wala nang iba. Kailangan pa bang i-memorize yan? Tama po kayo ma'am kasi may isa tayo kababayan sa Japan na namit natin sa Dolomite Rock. Meron silang grupo sa Japan na isip nila na ang talagang nangarin nila si Inday Sara. Kaso lang magkaroon ng eleksyon ay kasama ni Inday Sara si Bongbong Marcos. Hindi na rin nila yung Hindi, sa totoo lang din naman kasi, marami nagsasabi doon sa mga komento kasi nagbabasa. Hindi Inday Sara naman talaga ang sabi. Inoto namin si Bongbong Marcos dahil sa laging ganyan pinabanggit doon sa komento ng mga section ng mga pinupost. Yun palagi yung nababanggit nila. Si Inday Sara ang dahilan bakit naging Bongbong Marcos ako. Di ba? tama po kayo. Ay, grupo ng mga sa Japan kasi malaki din yan ang organization. Dito natin malalaman sa darating na 2025. Pero para sa akin, ako naninindigan ako na ang taong bayan ayaw lang magsalita personally. Doon lumalabas yung suporta nila sa mga taga-comment nila doon sa mga post ng bawat, miski sa mga pag-aari ng mga kalaban na nagpo-post sila about BP Inday, Tatay Digong, mababasa mo doon sa komento na yung suporta nila si Tatay Digong pa rin. So sa madaling salita, 100%. Sabihin pa natin, 75%. Lahat yan nakasuporta, pailalim kay Tatay Digong. Yes. Matatakot lang sila. Pero para sa akin, ba't ka matatakot? Kung sa tingin mo, tama yung ginagawa mo, ipaglaban mo ang karapatan mo bilang isang mamamayan. Bakit ka magtatago? Takot ka? Lalo na yung mga binigyan dati ng informasyon ni Tatay Digong. Natatakot sila. Eh kung talagang natatakot sila, dahil lang sa may posisyon sila, mga wala pala silang kwenta, wala silang safety. Mga mukhang pera sila. Pasensya na talaga yung makagagawa. Yun ang masasabi ko sa kanila. Dapat ako nga pumupunta ako dito, sarili kong pera. Bago ako pumunta dito, kakain ko na ako para hindi ako kabutong. Para magpakita yung support. Ma'am, kung magkakaroon kaya ng, kasi malaki ang posibilidad na sa mga darating na eleksyon magkakaroon ng umpugan ng Marcos Duterte. Sa palagay nyo kaya kakayanin nitong mga Marcos kapag ka nagkaroon ng umpugan at sa mga Duterte? Hindi. Mas marami pa rin ang papanig sa mga Duterte. Dahil alam nila, nagtatrabaho sila para sa bayan. Wala silang personal na kasi kung si Tatay Digong kung mukha silang pera, hindi lang. Gayahin ko na lang yung mga nakarang administrasyon. Pabayaan ko na lang yung mga
corruption dito, corruption doon. Basta busog din ako, okay na ako doon. At least nakarating na ako dito. Pero hindi ganun ang prinsipyo niya sa buhay niya eh. Gusto niyang itama ang mali. Gusto niyang baguhin ang sistema ng korupsyon sa ating bayan. Ganun lang yung napakasimple lang naman eh. Sana naman yung mga bawat Pilipino isipin nila, kumampi tayo sa tama, huwag tayong kumampi sa mali dahil wala tayong magiging magandang kinabukasan. Doon tayo sa Duterte. Kasi kung makasarili sila, bakit binubuhay si tatay din yung sarili niya? Kaya naman siya nagkakaganito para ma-prevent yung druga sa ating bayan. Gusto niyo ba na maging katulad tayo sa ibang bansa na parang mga robot yung katawan dahil sa sobra ng katawan nila pumasok na mga contaminated na mga ng droga. Sana man lang isipin ng bawat Pilipino ang ating kinabukasan. Huwag tayong puro kay Marcos kami. Yung mga vloggers dyan ni Bongbong Marcos. Yes. Anong sabi ko lang, bayaran kayo. Hindi kayo totoong Pilipino, mga bayaran kayo. Ano opinion mo daw ba? Pinangalanan silang insimada vlogger. Totoo naman eh. Mga mukha silang insaymada dahil mga insaymada ang kanilang bibig. Matatamis. Matatamis ang kanilang bibig dahil tinatambakan ng kapirahan. Yun. Alin ma'am, ang mga ensaymada? Ang insaymada. Ensaymada vlogger? Oo, yung isa doon, bitnak ako. Eh ano nga yung kung bitnak niya ako, tinatamay ako sa diba? Para sa akin, mabuhay pa rin ako. Pero di ba dati napapanood mo naman sila, anong klaseng vlog ang ginagawa nila ngayon? Eh, minsan, pinitake ako na lang kasi ang alam ko, gumagawa lang naman sila ng mali eh. Para lang masabi na, oy, madam, bossing, ito na yung ginagawa kong paninira sa mga Duterte. Sana madagdagan nyo yung gano'n naman talaga eh. Ano pa ba ang gusto nating pagtakpan dyan? So, maniniwala ka doon sa sinabi Kung ano man yung sinasabi nila, dead na lang. Maniniwala ka bang gusto sa sinasabi ni Senator Jaime na pinunduhan ng Congress siya ng 10 million para siraan siya tapos sa mga Duterte TV? Wala kang tiwala. Blood is thicker than water. Basta Marcos, parang ano na Wala kang tiwala sa kanila. Marami na akong napagsabihin. Sorry po, Madam Mikey. Yeah. Pero para sa akin, kung talagang mahal niya si Inday Sara, ipaglaban niya. Gumawa siya ng batas, makipag-meeting siya sa mga kapwa niyang senador. Tigilan na natin to. Kasi, para sa akin, ako ang pinili ni BP na para masunod yung paggustuhan ko na mag-BP na lang siya kay Bongbong. Diba? Kung talagang totoo siya, gumawa siya ng hambangin niya para mapatunayan na hindi siya talaga, hindi talaga siya kumakampi sa kapatid. Pero hindi pa rin ako maalaga. I-bad-chat na daw sa kanya yung First Lady. Anong opinion niyo doon ma'am? Alin? Bad-chat na daw si First Lady kay Inday. Hindi siya budget sa bawat Pilipino, sa sambayan ng Pilipino. Mahal siya ng sambayanan, ultimo mga bata. Walang kamuang mga bata, pero kung makakagpay Inday, Inday, parang kala mo mga niluwag niya. Doon pa lang makikita mo. Ayaw nga nila na, kasi daw si Pipi, puro daw camera. Eh sila nga din naman camera eh. May kailangan talaga ipakita mo kung anong ginagawa mo, di ba? Hindi po pwedeng yung ginagawa mo walang nakakita. Paano malalaman ng sambayan ng Pilipino na nagtatrabaho pa, di ba? Okay na. Thank you ma'am. Maraming salamat. Thank you po.